Mismong si Kevin Durant na ang nagsabi, si Shai Gilgeous-Alexander ang most offensive threat ngayon sa liga, wag tulugan ng Pistons, pinutol ang 10 taong sumpa, at Luka ramdam na ang championship sa Lakers sa taon na ito. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang 3,100, i-click lamang ang link sa comment section. Ang star ng Phoenix Suns na si Kevin Durant, isang 2 beses na kampeon sa NBA at 1 beses na MVP, ay kamakailan lamang nagpahayag ng kanyang paghanga kay Shai Gilgeous-Alexander. Naglaan siya ng oras upang kilalanin ang kakayahan ng batang guard sa opensa. Si Durant, na kilala rin sa kanyang elite na opensa, ay itinampok ang kakayahan ni SGA na maka-score sa iba't ibang paraan. Tinawag siyang isa sa mga taong laging makakapagpasok ng bola sa ring. Malaki ang timbang ng mga salita ni Durant dahil ilang taon na siyang nasa tuktok ng listahan ng pinakamagagaling na scorer sa NBA. Ang kanyang papuri kay SGA ay lalo pang nagpapakita ng mataas na respeto na natamo ni Gilgeous-Alexander sa liga. Si SGA ay isa na sa pinakamahirap bantayang manlalaro sa NBA. Ang kanyang laro sa opensa ay kumpleto, mula sa mabilis at malalakas na atake sa loob, sa mid-range jump shots, hanggang sa kakayahang mag-shoot mula sa labas gamit ang 3-pointers. Bilang isang veterano na hinarap na ang pinakamahuhusay na depensibong manlalaro, nauunawaan ni Durant ang hamon ng pagiging epektibo sa opensa. Ang kanyang papuri kay SGA ay lalo pang nagpapakita ng mataas na respeto na nakuha ni Gilgeous-Alexander sa liga. Naglalaro siya na parang mahalaga sa kanya ang kanyang posisyon sa laro. Natutuwa akong panoorin siya dahil nakakakuha siya ng puntos sa iba't ibang paraan, ani ni Durant sa isang clip na ibinahagi ng NBA sa social media. Dahil dito, lalong tumitibay ang halaga ng pagkilalang ito kay SGA. Patuloy niyang inaangat ang kanyang scoring, kasalukuyang may average na 32.3 points per game na nangunguna sa NBA. Ang kanyang kakayahang patuloy na makahanap ng bagong paraan upang maka-score ay lalong nagpapalakas sa kanyang banta sa depensa ng kalaban. Ang papuri ni Durant ay hindi lamang tungkol sa likas na talento ni SGA, kundi pati na rin sa kanyang tuloy-tuloy na pag-unlad sa paglipas ng mga taon. Ang kanyang patuloy na mataas na antas ng paglalaro ay isang patunay ng kanyang pagsisikap at pag-unlad bilang isang manlalaro. Ang kanyang kakayahang makapagtapos ng tira kahit may depensa at ang kanyang shooting mula sa perimeter ay ginagawa siyang isa sa pinakamagagaling na offensive players sa liga. Habang patuloy na binubuo ng Oklahoma City ang koponan sa paligid ni SGA, napakaganda ng kanyang hinaharap. Habang kinikilala ng mga tulad ni Durant ang talento ni Gilgeous-Alexander, lalo lamang siyang sisikat at magiging isang mahalagang bahagi ng kinabukasan ng Thunder. Ang kanyang kakayahang makapagtapos ng shot kahit may depensa at ang kanyang shooting mula sa perimeter ay ginagawa siyang isa sa pinakamahuhusay na offensive players sa liga. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa paglalaro ngayon ni SGA? Sa ibang balita naman, isang matagal nang inaabangang selebrasyon ang nangyari nitong Martes ng araw matapos wakasan ng Detroit Pistons ang 10 taong tagtuyot ayon sa NBA on ESPN. Natapos ng Pistons ang nakaraang season na may pinakamalalang record sa NBA. Ngunit nagawa nilang baligtarin ang sitwasyon sa napakalaking paraan. Ang Detroit ay 32-26 record ay nadoble na ang kanilang panalo kumpara sa nakaraang taon. Ang kanilang 7 sunod na panalo ay ang pinakamahaba mula December 26, 2014 until January 7, 2015. Ang kasalukuyang record ng Pistons ay ang kanilang pinakamahusay na simula sa loob ng 58 laro mula pa noong 2007 to 2008. Ang huling taon kung kailan sila nanalo ng isang playoff game. Ang panalo kontra sa Clippers ay isa pang malaking hakbang sa kanilang muling pagbangon kung saan pinangunahan ni Cade Cunningham ang laban. Nagposte si Cunningham ng 32 puntos at 9 na rebounds, habang nagdagdag naman si Jalen Duren ng 12 puntos at 19 na rebounds na nagpapakita ng lumalakas na puwersa ng koponan. Nagbunyi ang mga tagahanga ng basketball sa buong mundo ngayong Martes ng araw. Marami ang bumalik tanaw sa mahihirap na taon na pinagdaanan ng mga tagahanga ng Detroit. Bukod dito, ipinahayag nila ang kanilang kasabikan para sa kinabukasan ng team sa 2024-25. Ang panalong sunod-sunod na ito ay lalo pang kahanga-hanga dahil sa mabigat na pinagdaanan ng Pistons noong 2023-24 season. Matapos ang serye ng mga injury at kahirapan sa parehong opensa at depensa, marami pa silang kailangang patunayan. Ngunit sa ilalim ng bagong head coach na si JB Bickerstaff,
naging mas buo at determinado ang Detroit bilang isang team. Si Cunningham sa particular ay naging leader ng team, dala ang Detroit sa mga dikit na laban. Si Duren naman ay naging isang puwersa sa rebounding na tumutulong sa Pistons na makakuha ng mahahalagang second chance points. Malaki rin ang naging pagbabago ng depensa ng Pistons, isang bagay na naging mahalaga sa kanilang tagumpay kamakailan. Ang dating kahinaan nila ay naging isang sandata, habang unti-unti nilang natutunang pigilan ang kanilang mga kalaban. Ang panalo kontra sa Clippers ay patunay nito, kung saan matagumpay nilang pinahina ang opensa ng Clippers sa mga krusyal na sandali ng laban. Ang mga tagahanga ng Detroit na matagal nang nagtiis sa mga taon ng kahinaan ng team ay nagsisimula ng maniwala muli sa kinabukasan ng Pistons. Ang kanilang kamakailang tagumpay na minarkahan ng kanilang pinakamahusay na 58 laro simula sa loob ng maraming taon ay isang positibong senyales para sa hinaharap. Kung mapapanatili nila ang momentum na ito, malaki ang posibilidad na makabalik sila sa playoffs at maaaring maging isang puwersa muli sa postseason ang Pistons. Sa ngayon, nakatutok ang Detroit sa pagpapatuloy ng kanilang panalo at patuloy na pagsulong, handang ipakita ang kanilang lakas sa natitirang bahagi ng season. Anong masasabi nyo ngayon sa tsansa ng Detroit, mga kaibigan? Sa sumunod na balita naman, kapag iniisip mo ang tungkol sa panalo ng isang titulo, ang pinakahuling layunin sa NBA, marahil hindi si Luka Doncic ang unang pangalan na papasok sa iyong isipan. Gayunpaman, sa kanyang buhay bilang manlalaro ng basketball, marami na siyang natamong tagumpay sa pinakamataas na antas. Nanalo siya ng Liga ACB Championship ng 3 beses bilang bahagi ng Real Madrid, nakuha ang titulo sa EuroLeague noong 2018 at noong nakaraang taon lamang dinala niya ang Mavericks sa NBA Finals. Ngayon, nagbago ng husto ang kanyang buhay at napunta siya sa Southern California. 4 na laro pa lang ang kanyang nalalaro para sa Lakers, ngunit ang kanyang pinakahuling laban, isang panalo kontra sa Nuggets, ang kanyang pinakamaganda sa ngayon. Pinangunahan niya ang Lakers sa puntos, rebounds at tumabla kay Austin Reeves sa pinakamaraming assists. Matapos ang matinding panalo ng team, malinaw niyang ipinahayag na nakikita niya ang grupong ito bilang isang lehitimong kakumpetensya sa kasalukuyan. Ang layunin namin ay manalo ng championship at iyon lang ang tanging layunin namin, sabi ni Luka. Sa tingin ko, meron kaming team para doon. Siyempre, ang chemistry sa pagitan ko at ng mga kasama ko ay mangangailangan pa ng kaunting panahon, pero tulad ng nakita ninyo ngayon, sa tingin ko, unti-unti itong gumaganda. Alam ni Luka kung ano ang pakiramdam ng manalo at nakikita na niya ito sa kuponang ito. Isinasaalang-alang na nakikita ni head coach JJ Redick si Doncic bilang sentro ng opensa. Magkakaroon siya ng bawat pagkakataon na matulungan ang koponan na maabot ang kanilang pinakamataas na potensyal sa natitirang bahagi ng season. Madalas na napag-uusapan ang trade ni Luka bilang isang hakbang para sa hinaharap, isang panimula para sa kung ano ang ipagdiriwang ng mga tagahanga ng Lakers sa panahon pagkatapos ni LeBron James. Ngunit gutom na ang koponang ito ngayon. Kung matatapos ang season sa ngayon, magkakaroon sila ng home court advantage sa unang round at matatapos na may .610 winning percentage, ang kanilang pangalawang pinakamahusay na marka sa nakalipas na 13 taon. Ang tanging mas magandang season ay noong 2019-20 season, nang sila ay nagkampeon. Kung magpapatuloy ang LA sa kanilang kasalukuyang antas ng paglalaro, tiyak na aakyat sila sa standings. Sa huli, anuman ang opinyon mo sa trade, kung ito ba ay para sa hinaharap o sa kasalukuyan, ay magiging hindi na mahalaga. Sa madaling sabi, nasa laban na ang Lakers para sa isang NBA title ngayon. Anong masasabi niyo, mga kaibigan, sa paniniwala ni Luka sa Lakers?